dear beloved, Boss Mike Cervera. Grabe, tindi talaga mga kababayan, tindi. Si Ping Lacson, may re-rest back na mga kababayan. Pasok! Manong maibalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Panfilo Lacson ayon kay Senate President Tito Soto. Sabi ni Soto, umaasa siyang makukumbinsi pa na bumalik si Lacson. Dahil ito rin ang gusto ng kanyang mga kasamahan. Nako! Dagdag pa ng Senate President, hindi rin daw magtatagal si Senator Erwin Tulfo bilang acting chair. Hindi kaya ni Erwin. Hindi kaya. Maniwala kayo. Baby Nunez, thank you naman ha. Thank you. Dahil marami pa itong nakalinyang trabaho sa kanyang sariling komite. Tatandaang nagbitiw si Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon dahil inililihis niya umano ang control investigation para hindi mapuruhan ang mga Kita nyo, para hindi mapuruhan yung pong mga kongresista, sabi. Ngayon, mga kababayan ko, ang tanong, bakit hindi na lang si Marcoleta uli sana? Diba? Si Marcoleta, pinagpipilitan niya yung sarili niya. Sabi ni Marcoleta, pag-iusap ko lang sa inyo, ibigay nyo sa akin ang Blue Ribbon Committee. Diba? Hindi pa nananalo mga kababayan eh. Pinanggigilan niya yun eh. Yun nga ang nangyari. Si Marcoleta naging Blue Ribbon Committee Chairman. Tapos mga kababayan, abay pinagtanggol naman yung dalawa. Itong mag-asawang si Diskaya. Yun naman pala. Kaya naman pala pinagtanggol. Kasi, mga kababayan, abay konektado sa asawa niya. Tama? Konektado na booking. Ayun, mga kababayan, todo tanggol silang mag-ama. Yung mag-amang panutya, mga kababayan, yung mag-amang panutya, todo tanggol sila. Sabi, hindi namin yan, walang kinalaman, ganyan-ganyan, mga kababayan, hanggang umabot pa na murahin ni Marcoleta yung pong isang announcer, mga kababayan. Tinawag niyan tanga. Diba? Yun, mga kababayan. Yung po yung dalawa, yung mag-amang panutya. Grabe, no? Antindi. Tapos napabalita pa mga kababayan na si panutyang matanda na mukhang aso yung muka. Mga kababayan ko ang sabi humihingi daw di umano ng 1 bilyong piso para protektahan ang mag-asawang Diskaya. Yun naman pala, baka naman yun ang habol niya na gusto niyang maging Blue Ribbon Committee Chairman kasi pwede siyang mangikil. Biruin ninyo mga kababayan, ang kitaan bilyon-bilyon. Samantalang tayong mga marigrigat, mga naghihirap, mga kababayan, hindi nga natin alam kung saan natin kukunin ang kakainin natin. Sa pang-araw-araw. Buti na lang mga kababayan, nandiyan kayo. Diba? Kita nyo mga kababayan, nakukumpleto yung kain ko dahil sa mga palipad nyo. Diba? Tama mga kababayan, diba? Yan, mga kababayan ko. Ngayon, at dahil nabuking yung agenda ni Marcoleta na humihingi daw ng 1 bilyon, tapos daw di umano binigyan ng 150 million si Marcoleta ng mga Diskaya. Sabi nila yun, Diba, mga kababayan, sige pa rin siya. Talagang tinutulak pa rin maging state witness yung mag-asawa. Paano mo naman gagawing state witness, Marcoleta, yung mag-asawa? Tignan mo yung ninakaw nila. Bilyon-bilyon kaban ng bayan. Napunta sa kanila. Baka naman gustong mapunta kay Marcoleta. Sabi ko sa inyo si Laila Collins, mga kababayan,
Hindi kailangan pilitin yan, may pagkukusa. May kusa ho. Si Laila Collins, pero hindi ako sanay ng mga ganyan. $9? Oo. Kwento ko lang nung araw pag nagbigay yan. Oo, pulang-pula. Sunod-sunod. Sa totoo lang, umaatikabong $100, $50, ganon. Patapos na lang yung live mga kababayan, meron pang pahabol yan. Grabe, no? Tindi mo talaga, Laila. Oo. Kaya nagagalit. Ano ba pinag-aawayan nyo ni ano? Gigitnaan ko yan, baka gusto mo, ako na ang maging ano ninyo. Utot. Sige, tuloy. Namumuro umanong maibalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Pancho Lacson ayon kay Senate President Tito Soto. Sabi ni Soto, umaasa siyang makukumbinsi pa na bumalik si Lacson. Nako, kita nyo? Bakit nga, ang tanong ko kasi mga kababayan, bakit hindi si Marcoleta, di ba? Bakit Bakit hindi si Marcoleta ang kanilang ilagay dyan? Siya yung nanggigigil dyan eh. Thank you, Laila. Thank you, Laila. Uwi ka na. Uwi ka na. Dito. Tuloy. Makukumbinsi pa na bumalik si Lacson dahil ito rin ang gusto ng kanyang mga kasamahan sa majority bloc. Kita nyo, magaling ho si Lacson. Si Lacson, mga kababayan, parehas yan. Sa lahat ho ng senador, si Lacson lang ho ang hindi tumatanggap ng pork barrel. Oo. Nandyan ba si Chris Ulo? Hoy, Chris Ulo. Oo. Alam mo ba? Alam mo ba kwento? Wala pa. Yung ating, ano nga pala, hindi ko pa nababanggit, Yung ating, dahu kagabi. Ready na ba kayo? Sige, pagkatapos nito, sasabihin ko na, ha? Ito na. Dagdag pa ng Senate President, hindi rin daw magtatagal si Senator Erwin Tulfo bilang acting chair dahil marami pa itong nakalinyang trabaho sa kanyang sariling komite. Matatanda ang nagbitiw si Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon dahil inililihis niya umano ang flood control investigation. Laban sa mga kongresista, pinagkamalan. Hindi naman parehas na parehas yan. Si Ping Lacson, mga kababayan, parehas na tao yan. Kaya nga mga kababayan, kung tatakbong presidente yan, pato kami ni Chris Ulo dyan. Ano? Pato? Chris Ulo? Hindi mo naman siguro ninong si Martin Romualdez, Nandiyan pa ba si Chris Ulo? Hoy, Chris Ulo, magparamdam ka. Ninong mo ba si Martin Romualdez? Ewan ko sa inyo. Hindi, paano matutuwa si Marcoleta? Hindi napapalit si Marcoleta, ayaw din ng kanyang mga kasama. Mas gusto pa rin si Ping Lacson. Kaya mga kababayan, si Ping Lacson, may rest back yan. Maniwala kayo. Kawawa naman pala si Marcoleta, ayaw sa kanya. Ayaw kay Marcoleta. Kasi dahil nga umalis na, nag-resign si Ping Lacson sa pagiging chairman ng Blue Ribbon, di dapat automatic si Marcoleta na ang papalit, kaso mga kababayan, wala naman Di ba? Wala. Hindi. Ayaw ng mga kasama. Siguro si Marcoleta nahihiya na. Sabi ni Marcoleta, nakakahiya naman Ayaw naman pala sa akin ng mga kasama ko. Ano bang mali doon sa mga ginawa ko? Gusto ko lang naman iligtas si Villanueva at si Jinggoy. Di ba? Gusto ko lang naman iligtas si Jinggoy at si Villanueva. Yun lang. Di ba? Sabi nga ni Benji Bernardo, Marcoleta, sa Red Ribbon Committee ka na lang. Sa Red Ribbon Committee, maraming hopya ron.
Magsasawa ka ng hopya. Oo. Ha? Hopyang munggo, hopyang ube, at saka hopyang nasa ulo mo. Oo. Ingat ka lang, baka magaya ka kay Sarah. Kung si Sarah naging palaman niya yung buto ng daing, baka ikaw naman mapalaman mo yung wig mo. Ay, grabe no? Antindi, mga kababayan ko. Okay, tanyo. Ito nung panahon ni Marcoleta, hindi ito na-imbestigan ito. Katotohanan Kita paakyat nyo. na paakyat Habang paakyat, Kita nyo, paakyat ng paakyat. Hoy, Bongo! Tumigil ka nga, Jack Ma. Oo, si Anino Ako tawag ko sa'yo, Bongo. Hoy, Bongo! Tumigil ka, Jack Ma. Si Anino yun. Sabi, tumigil ka daw, Jack Ma. Si Anino yun, hindi ako. Alam nyo mga kababayan, walang pinipili yan. Diba? Mas maganda nga mag-umpisa sa umpisa ng pagnanakaw nyo Eto na. Sigaw ng mga DDS na tanga. Transparency and accountability. Bakit ngayon? Eto ayaw niyong paharapin. Tama? Nakuha niyo mga kababayan ko? Ang tanong, ang sigaw nila, nagrarally yung kalbo, yung pong adik na kasama nila na hindi na natutulog, na mukhang pugak din, Transparency and accountability. Tapos ngayon na sasangkot ito, maliwanag na maliwanag ito, mga kababayan ko, na si Bongo kasali. Bakit? CLTG. Sino yun? Siya yun Tapos gusto nyo, accountability, transparency and accountability. Yan ang sigaw nyo. Ano yun? Maliwanag na si Bongo. Maliwanag na. Sangkot yung kumpanya niya. Ang hina naman ng utak nyo kung hindi nyo pa maintindihan yung CLTG. At ang hina rin ng utak nyo kung hindi nyo alam na nagpapalusot tong pisot. Boss Mike, hindi lang pisot, kamukha ni Jack Ma. Kamukha ka raw ni Jack Ma, sabi ni Anino. Tama? Putik na yan. Ito may ebidensya na. CLTG. Pangalan niya. Tapos sinasabi niya, hindi sa tatay ko yan. Malay ba naming pinangalan mo sa tatay mo, sa tatay mo lang, Malay ba natin na ginawa mong dami yung tatay mo sa sarili mong kumpanya, Jack Ma? Diba? Malay ba namin? Kaya nga CLTG, di ikaw na ikaw yan, wala na, hindi na maitatanggi. Mga DDS, Tapos ano sinasabi nito? Bakit ako? Malapit na doon. Pwede bang sabay-sabay? Sabi ko sa inyo mga kababayan, wala akong pakialam. Kahit sino tamaan, kahit si Martin Romualdez, tamaan, sa kaso makulong, wala akong pakialam dyan. Pero mga kababayan, sana man lang, kung hindi uunahin si Martin, kung hindi uunahin, sino? Si Jack Ma. Para walang gulo, sabay kayong dalawa. Diba? Sabay kayong imbestigahan para hindi na nangyayari na si Pangulong Bongbong nadadamay dyan. Kaya ikaw, Benz Dizon, makinig ka. Puro ka pa-epal. Puro ka pa-preskon. Puro ka pa-bida. Ina ka. Magtrabaho ka ng tama. Magtrabaho ka ng tama. Ayan trabahuin nyo to. Kung hindi pa kayo kakalabitin, hindi nyo trabahuin to Tokininam So mga kababayan, punta na tayo. Wala na si Chris Ulo, dumaan lang yun. Nag-high lang yun. Di ba? Ngayon mga kababayan. Sino ite? Sino ite yung kahapon ba? Yung kahapon. Sino present kahapon?
Oh, paki-press 1, paki-press 1. Oh. Ah. Sabi ni Gary Reserva, Boss Mike, ano kinapi mo? Hyper. Uy, wala pa to. Hindi pa ito yung hyper ko. Oo, nasa 3 guhit pa lang. Oo, kung baga sa ano, ang takbo ko, 20. Oo, 20 km per hour pa lang. Kapag ka magaling tong boses ko, aarangkada ko. Oo, ha? 45 km per hour. Pagka naging lubusang magaling na ako, nako, ayan na. Oo, 180 per hour. Yun, dun yung masasabing hyper ako. Oo, ganun, ha? O, ito na. Sino ite? Ha? Sino ite? Na ano? Na, malapit kay Pangulong Bongbong na Cabinet Secretary. Sino nakarinig nun? Paki-press 1 nga, press 1. Sa mga, kung ayaw nyo, edi okay na. Uwi na ako. Diba? Sino? Sino ite yung kahapon, yung dahon natin? Ang isang malapit kay Pangulong Bongbong na, na Cabinet Secretary na, ng babae. Ng babae ng isang foreigner na talaga namang pinuntahan pa sa bansa nila kahit may gera. Ganon katindi mga kababayan, ha? Itago na lang natin sa pangalang, eto na sagot, ha? Eto na yung sagot. Oo, tanggalin muna natin, ha? Eto na yung sagot. Itago natin sa pangalang matinik kung tumitig. Yan, Dictus Rex. Itago na lang natin sa pangalang Honda. Alam nyo na. Honda. Alam nyo na siguro. Honda as in Honda, Yamaha. Yan, alam nyo na siguro. Itago natin sa pangalang Honda, Yamaha, Suzuki. Suzuki, Yamaha, Honda. Suzuki, Honda, Yamaha, Mia. Gets nyo na siguro, ano? Hey! Ayan na, mga kababayan. Muli, mga kababayan, nabot na tayo ng mahabang oras. Oo. So, paano? Mga kababayan, edi, bahala na kayo dyan. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, huwag nating kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe bago po tayo mag-iwalay. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabi ding uli, mahalin natin ang ating kapwa at ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.